Sa isang malayong baryo na napapalibutan ng malawak na bukirin at kakahuyan, naninirahan ang isang binatang magsasaka na ang pangalan ay Lorenzo. Gwapo, matipuno, mabait at may busilak na puso. Subalit sila ang pinakamahirap sa buong baryo. Siya ay nakatira kasama ang kanyang may sakit na ina sa isang maliit na kubong yari sa kawayan at pawid. Sa kabila ng kahirapan, hindi nawawala ang kanyang ngiti at pagtulong sa kapwa. Araw-araw, gigising si Lorenzo bago sumikat ang araw upang mag-araro ng lupang inuupahan lamang nila sa mayamang haciendero na si Don Gregorio Almeda, isang kilalang malupit, mapangmata at sakim na tagapagmay-ari ng halos lahat ng lupain sa paligid. Kilala si Don Gregorio sa paggamit ng kapangyarihan at kayamanan upang apihin at kontrolin ang mga mahihirap na magsasaka. Isang umaga, habang pawisan at halos hindi makahinga sa pagod si Lorenzo sa pag-aararo, dumating ang ilang tauhan ni Don Gregorio. Nakatayo sa kanilang harapan si Mang Basilio, ang pinaniniwalaang malakas na albularyo at tapat na tagasunod ng hasyendero. Kilala siya sa baryo na may kakaibang kapangyarihan, ngunit mas ginagamit ito upang takutin at manipulahin ng mga tao para sa kapakinabangan ng amo niyang si Don Gregorio. "Ano ba naman yan, Lorenzo?" sigaw ni Mang Basilio. "Ang bagal mong kumilos. Kahapon pa dapat natapos ang trabaho mo rito, kaya ka naghihirap dahil wala kang silbi." Tahimik lamang si Lorenzo, pilit nagpipigil ng galit at sakit. "Pasensya na po, Mang Basilio. Ginagawa ko naman po ang lahat. Hindi sapat ang ginagawa mo. Tandaan mo." Mariing sambit ni Mang Basilio habang itinuturo ang binata. "Malaki ang utang ng iyong ama noon kay Don Gregorio. Kaya kung may utos ang amo ko, wala kang karapatang tumanggi." Hindi sumagot si Lorenzo. Alam niyang walang saysay ang pagsagot sa taong yun. Ngunit sa loob-loob niya, nangangako siyang balang araw ay may magbabago. Kinagabihan, matapos ang mahabang araw ng trabaho, naglakad si Lorenzo papuntang ilog upang maligo at makapagpahinga ang isip. Ang ilog na ito ay napapabilang sa hangganan ng kagubatan, isang lugar na pinaniniwalaang tahanan ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao, mga engkanto, diwata at iba pang nilalang ng kalikasan. Habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa may batuhan, kasabay ng malamig ngunit napakabangong hangin. Ang liwanag ay kakaiba, hindi galing sa lampara o alitaptap. Mas maamo, mas marikit, mas mahiwaga. Paglapit niya, napahinto siya sa pagkabighani. Nakita niya ang isang nilalang na hindi niya inaasahan sa tanang buhay niya. Isang napakagandang babae. May mahabang buhok na kumikislap na tila bahaghari, makinis na balat at mga matang kumikinang na parang tala sa langit. Ang suot nito ay kulay puti at berde, gawa sa tila hinabing sinag ng buwan at dahon ng kagubatan. Isang engkanto, isang di pangkaraniwang nilalang. Nanigas si Lorenzo, hindi makagalaw, hindi makasalita. Hindi niya alam kung totoo ang nakikita o bunga lamang ng kanyang pagod. Ngumiti ang engkanto at tumingin sa kanya ng may pagkamahinahon. "Huwag kang matakot, Lorenzo," wika nito sa tinig na parang musika. "Ako si Amara, tagapangalaga ng kagubatang ito." Nagulat si Lorenzo nang marinig na alam nito ang kanyang pangalan. Paano mo po nalaman ang pangalan ko?" Nauutal niyang tanong. "Matagal na kitang pinagmamasdan," tugon ni Amara. "Napakabuti ng iyong puso. Sa kabila ng hirap, nananatili kang marangal, masipag at mabait. At ang taong may ganyang puso ay hindi karapat-dapat apihin." Nagkatinginan sila at sa unang pagkakataon, nakaramdam si Lorenzo ng kakaibang init at ginhawa, parang nabawasan ang bigat na pasan niya. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, biglang umihip ang malakas na hangin. Nawala si Amara sa isang kisap mata, parang usok na naglaho sa hangin. Naiwan si Lorenzo na nakatulala,
Hindi makapaniwala sa nasaksihan. Totoo ba iyon? O isa lamang bang panaginip? Ngunit may iniwan si Amara, isang maliit na dahon na kumikislap at tila puno ng mahiwagang enerhiya. Pinulot niya ito at nang hawakan may init na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya alam, ngunit ang gabing iyon ang magiging simula ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Isang pakikipagsapalaran na magbubukas ng pintuan sa hiwaga, pag-ibig, laban at hustisya. At iyon ang unang saglit ng pagkikita ng isang engkanto at isang hamak ngunit gwapong magsasaka na magbabago sa kanilang kapalaran magpakailanman. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagbihis na si Lorenzo upang muling magtrabaho sa bukid. Ngunit ngayong araw ay iba ang sigla niya. Hindi niya may paliwanag, ngunit may kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam na para bang may bagong pag-asang kumikislap sa kanyang puso. Sa kanyang bulsa ay dala niya ang mahiwagang dahon na iniwan ni Amara. Pagdating niya sa bukirin, sinalubong siya ng kapwa magsasaka na si Tomas, ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at halos kapatid na sa kanya. "Uy Lorenzo, parang ang gaan ng lakad mo ha?" Una ni Tomas habang nagsasako ng palay. "Hindi ka ba pagod sa ginawa mo kahapon?" Napangiti si Lorenzo. "Hindi ko rin alam, Tomas. Para bang ang gaan ng katawan ko ngayon. Abay mabuti kung ganun. Baka naman may nagdasal para sa'yo kagabi." Pangaasar ni Tomas sabay tawa. Ngunit habang sila'y nagbibiro, napansin ni Tomas ang bahagyang kislap na lumalabas sa bulsa ni Lorenzo. "Oy, ano yan? Para kang may dalang ginto ah." Usisa nito. Mabilis itinikom ni Lorenzo ang bulsa. "Wala. Mamaya ko na ikukwento sa iyo." Pagkatapos ng trabaho, nagtungo si Lorenzo sa ilog upang maghugas ng kamay at magpahinga. Kinuha niya ang mahiwagang dahon. Kumislap muli ito na para bang inaanyayahan siyang gamitin. Sa paghawak niya, may dumaloy na malamig na simoy ng hangin at may liwanag na sumilay mula sa palad niya. Napamulagat siya. Nagbago ang anyo ng dahon. Naging parang maliit na butil ng liwanag at unti-unting sumanib sa kanyang palad. Sa isang iglap, parang may dumaloy na kakaibang lakas sa kanyang katawan. Nawala ang sakit ng katawan, ang pagod, pati ang gutom. Para siyang bagong gising na puno ng lakas. "Amara?" Mahina niyang tawag sa hangin, baka sakaling marinig siya ng engkanto. Walang sumagot, pero dama niya ang presensya nito. Tila binabantayan siya. Sa pag-uwi niya, nadaanan niya ang ilang tauhan ni Don Gregorio na pinapagalitan ng isang matandang magsasaka na hindi makabayad ng upa sa lupa. "Pag hindi ka nakabayad bukas, paaalisin ka na namin dito." Sigaw ng tauhan. Napaiyak ang matanda, ang pangalan ay Mang Elias. "Wala na po kaming aning makukuha. Nagkapanis at tinamaan ng peste. Paano po kami makakabayad?" Naantig si Lorenzo. Lumapit siya at tinulungan ang matanda na buhati ng ani. "Huwag kayong mag-alala, Mang Elias. Tutulungan ko kayo bukas upang makabawi tayo sa ani. Hindi ko kayo pababayaan." Napayuko ang matanda. "Salamat Lorenzo. Napakabuti mong bata." Habang naglalakad pa uwi, naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Hindi lamang siya ang inaapi, kundi halos lahat ng mahihirap na magsasaka. Pagsapit ng gabi, habang nag-aayos siya ng kahoy sa likod ng kubo, muling lumitaw si Amara. Tila usok na unti-unting humubog sa harapan niya. Ang ganda nito ay lalo pang nangingibabaw sa liwanag ng buwan. "Magandang gabi, Lorenzo," bati ni Amara. Napangiti si Lorenzo, bakas ang tuwa. "Akala ko panaginip ka lang kagabi." Ngumiti si Amara, bahagyang namula. "Hindi ako panaginip. Totoo ako. At darating pa ang panahon na mas makikilala mo ang aking mundo." "Bakit mo ako tinutulungan?" Tanong ng binata, puno ng pag-aalinlangan. "Ako'y isang hamak lang na magsasaka. Walang maibibigay sa'yo." Lumapit si Amara, tiningnan siya sa mga mata at may bahagyang lungkot at paghanga sa kanyang tinig.
Hindi mo kailangang maging mayaman upang maging mahalaga, Lorenzo. Ang puso mo ang nagdala sa akin sa iyo. At sa mundong ito, bihira ang may pusong tulad mo. Ang dahon na iyon ay unang biyaya ko sa iyo. Patuloy niya. Ginagamit mo ang lakas upang tumulong, hindi upang mangapi. Malapit ka sa puso ng kalikasan, kaya karapat-dapat ka. Hindi makapagsalita si Lorenzo. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ngunit biglang nagbago ang tono ni Amara. Naging seryoso ang kanyang tingin. Lorenzo, kailangan mong mag-ingat. Si Don Gregorio, hindi ordinaryong tao. May hawak siyang kadiliman. At ang albularyong si Basilio ay may kakayahang makaramdam ng presensya ng mga tulad ko. Nabahala si Lorenzo. Ibig mong sabihin, maaaring malaman nila ang tungkol sa iyo? Tumango si Amara. At kapag nangyari iyon, mapapahamak ka. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Lorenzo. Sa oras na nagtagpo ang kanilang balat, may init at kuryenteng dumaloy sa kanilang dalawa. Saglit silang naging tahimik. Ipinagkaloob ko sa iyo ang unang biyaya, ngunit may kapalit. Kailangan mong gamitin ito ng may pag-iingat at kabutihan. Kapag ginamit mo ito sa paghihiganti, maglalaho ang biyaya. Tumango si Lorenzo, handang sundin ang bilin. Maari pa ba kitang makita bukas? Tanong niya. Mahina, ngunit may pag-asa ang tono. Ngumiti si Amara, isang ngiting mabilis tumagos sa puso niya. Kung nanaisin ng tadhana, muli tayong magkikita. At sa isang iglap, naglaho ang engkanto sa sinag ng buwan. Naiwang nakatingala si Lorenzo sa kalangitan. Hindi lamang nagtataka sa mahiwagang kapalaran na unti-unting bumubukas sa kanyang buhay, kundi unti-unting nahuhulog ang puso sa nilalang na hindi niya dapat mahalin. Kinabukasan, tila may kakaibang sigla ang hangin sa buong baryo. Ang mga ibon ay masaya ang mga huni at ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nagsimula sa bukirin, sa mismong lupang sinasaka ni Lorenzo. Pagdating ni Lorenzo sa bukid, nagulat siya sa kanyang nakita. Ang mga halamang tanim niya kahapon ay mas matataas, mas luntian at tila mas malusog kaysa dati. Para bang tumubo ito ng doble sa loob lamang ng isang gabi. Napatunganga siya. Hindi ito normal. Kinuha niya ang isang tangkay ng palay. Malago, malalaki ang butil at tila puno ng enerhiya. Hindi niya maiwasang maalala ang mahikang liwanag na pumasok sa kanyang palad kagabi. Baka dahil sa biyayang ibinigay ni Amara, mahina niyang bulong sa sarili. Hindi nagtagal, dumating si Tomas dala ang bakol ng pagkain. Lorenzo! Napasigaw si Tomas nang makita ang mga pananim. Anong ginawa mo dito? Para kang nagsaboy ng engkantong pataba. Grabe ang lalaki ng tubo. Napakamot si Lorenzo. Ni hindi ko nga alam kung paano nangyari. Pinisil ni Tomas ang isa sa mga tangkay. Kung ganito ang animo sa loob ng isang linggo, baka mauna ka pang yumaman bago si Don Gregorio. Ngunit bago pa man sila magpatuloy sa pag-uusap, napansin nilang may ilang magsasaka sa karatig bukid ang nagmamasid sa kanila. Nakakunot noo, nagtatanong-tanong at hindi mapaniwalaan ang kanilang nakikita. Hindi sinayang ni Lorenzo ang pagkakataon. Matapos tapusin ang gawain sa kanyang taniman, tinungo niya ang bukirin ni Mang Elias upang tumulong. Bitbit ang kanyang lakas at bagong sigla. Tinulungan niyang magtanim at maglinis ng lupang naapektuhan ng peste. Mang Elias, subukan po natin ito. Wika ni Lorenzo sabay dampi ng kanyang kamay sa lupa. Hindi man sanay ang matanda sa mga kakaibang paraan, nagtitiwala siya kay Lorenzo. Sa loob ng ilang oras, unti-unting gumanda ang lupa at ang mga bagong tanim na buto ay agad tumubo ng sariwa at malusog. Napaluha si Mang Elias. Lorenzo, anong himala ito?
Parang pinagpala ang lupa ng hawakan mo. Ngumiti si Lorenzo, ngunit hindi niya mabanggit ang tungkol sa engkanto. Ang mahalaga po, may pag-asa na ulit kayo. Sa baryo, mabilis kumalat ang balita. Umaasenso at nagtatagumpay ang tanim ni Lorenzo. May himala raw sa lupa niya. Baka raw may agimat, may humanga, may natuwa. Ngunit may naiinggit. At ang pinakamapanganib na makarinig, si Don Gregorio. Nang makarating ang bulong-bulungan sa kanya, hindi siya natuwa. Nakaupo siya sa malaking upuan sa kanyang maluwang at marangyang sala habang humihigop ng mainit na tsokolate. Isang hamak na pulubi, biglang nagiging matagumpay, malamig niyang sambit. Hindi ako naniniwala sa tsamba. Walang yumayaman sa lupa ko nang hindi ko pinapayagan. Nakaharap sa kanya si Mang Basilio, ang albularyo, na nakapikit habang tila nakikinig sa hindi nakikitang tinig ng hangin. Don Gregorio, dahan-dahang nagsalita si Basilio. May kakaiba sa binatang iyon. May amoy ng engkanto. Natahimik ang hasyendero. Engkanto, ibig mong sabihin may nilalang na pumoprotekta sa kanya? Tumango si Basilio. At hindi ordinaryo. Malakas, marangal, at mapanganib sa ating plano. Kung hindi natin mapipigilan si Lorenzo ngayon, maaari siyang maging banta sa iyong kapangyarihan. Naganggit-ngit ang hasyendero. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ko dahil lang sa isang mahirap na batang iyan. Gawan mo ng paraan. Mapait ang ngiti ni Basilio. Kung engkanto ang nasa panig niya, kailangan nating maghanda ng kapangyarihang kayang lumaban sa kanila. Pagsapit ng gabi, nagtungo si Lorenzo sa ilog. Tahimik ang paligid, tanging lagaslas ng tubig ang naririnig. Umaasa siyang muling lilitaw si Amara. At hindi nga siya nabigo. Mula sa sinag ng buwan ay unti-unting nabuo ang hugis ng engkanto. Nakatayo siya sa ibabaw ng tubig, tila lumulutang, payapa at napakaganda. Magandang gabi, Lorenzo. Bati ni Amara na may ngiti sa labi. Napangiti rin si Lorenzo. Amara, may dapat akong ipagtapat. Tumabi si Amara sa kanya sa pampang. Ano yon? Dahil sa biyayang ibinigay mo, gumanda ang ani ko. At pati kay Mang Elias. Natutulungan ko na ang iba. Sumilay ang tuwa sa mga mata ni Amara. Iyan ang nais kong makita. Kapag ang biyaya ay ibinahagi sa kapwa, lumalakas ito. Ngunit agad na seryoso ang mukha ng engkanto. Lorenzo, may nakaamoy na sa akin. Natigilan ang binata. Ang albularyong si Basilio, nagsimulang makaramdam ng presensya ko. Kapag nagkataong natiyak niyang pinoprotektahan kita, gagawa siya ng paraan upang pagbantaan ka. At pati ako. Hindi natakot si Lorenzo. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ni Amara. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan ka. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa loob ng ilang tibok ng puso, tila silang dalawa lamang ang umiiral sa mundo. Ang puso ng engkanto ay kumabog at ang puso ng mortal ay unti-unting nahuhulog sa bawal na pag-ibig. Lumipas ang ilang araw at lalong kumalat ang balita tungkol kay Lorenzo. Ang mga tanim sa lupang kanyang inaasikaso ay hindi lamang lumago ng mabilis, kundi nagbunga ng sagana at mataas ang kalidad. Maging ang mga gulay at prutas sa bakuran nila ay tila mas masustansya at malalaki kaysa karaniwang inaani ng iba. Hindi nagtagal, maraming kapitbahay ang kumatok sa bahay nila Lorenzo. Lorenzo, baka pwedeng maturuan mo kami ng ginagawa mo sa lupa para naman gumanda rin ang ani namin. Pakiusap ng isang ina na nag-aalaga ng 5 anak. Oo nga Lorenzo, dagdag ng isa pang magsasaka. Kung may sikreto kang pataba o paraan ng pagtatanim, ipasa mo naman sa amin. Ngumiti si Lorenzo at walang pag-aalinlangang tumugon.
Wala pong espesyal na pataba. Pero kung nais nyo, tutulungan ko kayo sa pagtatanim at pag-aalaga ng lupa. Magtulungan po tayo. Nagpasalamat ang mga ito at lalo pang humanga sa mabuting puso ng binata. Unti-unti, ang pag-asa na nawala sa baryo ay muli nilang naramdaman. Ngunit hindi lahat ay masaya. Sa kabilang bahagi ng baryo, nakaupo si Mang Basilio sa kaniyang kubong puno ng mga anting-anting, bote ng langis, halamang gamot at kakaibang agimat. Nakaharap siya sa isang malaking mangkok na may tubig. Ginagamit niya ito bilang salamin ng pangitain. Ibinuhos niya ang itim na pulbos, sabay bulong ng orasyon. Sa sinapupunan ng dilim at hangin ng gabi, ipakita mo sa akin ang lihim na hindi nakikita ng mata. Unti-unting umikot ang tubig at nagbago ang kulay. May imahe na lumitaw, si Lorenzo at ang engkantong si Amara na magkasama sa pampang ng ilog. Napakuyom si Basilio ng kamao. Engkanto nga, bulong niya. At mukhang mahina ang loob ng engkantong ito. Hindi man dirigma ngunit tagapangalaga. Kung mapupuksa ko siya, babagsak si Lorenzo. Tumayo siya at mabilis na nagtungo sa hasyenda upang iparating ang nakita. Pagdating ni Basilio sa mansyon, nadatnan niya si Don Gregorio na nagbibilang ng yaman sa kanyang opisina. Hindi pa man siya nakakalapit ay nagsalita na ang hasyendero. May resulta ka ba? May engkanto na nasa tabi ni Lorenzo, tugon ni Basilio. At mukhang nagbibigay ito ng biyaya sa lupa. Kung hindi natin mapipigilan, baka mas dumami pa ang taga-suporta ng binatang iyon. At kapag nagtagumpay sila, malalagay sa panganib ang impluensya mo sa baryo. Nagbago ang ekspresyon ni Don Gregorio mula iritado tungo sa determinadong masama. Hindi ako papayag. Ang baryong ito ay nasa ilalim ng pangalan ko at ng aking ama at ng ama ng aking ama. Walang sino mang magsasakang mahirap ang maaaring maging higit sa akin. Napatango si Basilio. May paraan ako upang patahimikin ang biyayang iyon, ngunit kailangan ng paghahanda at dugo. Nagngisi ang hasyendero. Gawin mo ang nararapat at kung kakailanganin, sirain ninyo ang kabuhayan ng mga kumakampi kay Lorenzo para may matutunan sila. Sa loob ng imahe ni Don Gregorio, ang kapangyarihan ay kayamanan at walang karapatang umangat ang mahihirap. Kinagabihan, habang nagpapakain ng mga manok at kalabaw, muling nagpakita si Amara kay Lorenzo. Ngunit ngayong gabi, hindi siya kasing ngiti ng dati. May bigat sa kanyang mata. Lorenzo, may panganib, bungad niya. Nararamdaman ko na, sagot ni Lorenzo. May kakaibang kilos sina Don Gregorio at Mang Basilio. Umupo si Amara sa isang bato at ang malamlam na liwanag ng buwan ay nagbigay diin sa kanyang mukha. Si Basilio, isa siyang albularyo na pinili ang madilim na daan. May kaalyado siyang mga nilalang ng dilim na hindi mo nakikita. Naramdaman niya ang presensya ko at ngayon ay gumagawa siya ng ritual upang matukoy ang aking kahinaan. May kahinaan ka? Tanong ni Lorenzo, halatang nag-aalala. Tumango si Amara. Lahat ng nilalang, mortal man o engkanto ay may kahinaan. Kung sino pa ang may mabuting puso, siya pa ang mas madaling saktan ng mga nilalang ng kadiliman. Lumapit si Lorenzo, hinawakan ang kamay ng engkanto. Kung may paraan upang maprotektahan kita, gagawin ko. Tumingin si Amara sa kanyang mga mata. At gagawin ko rin ang lahat upang protektahan ka. Habang nag-uusap sila, may malamig na hangin ang biglang humampas sa paligid. Ang mga alitap-tap na palaging kasama ni Amara ay biglang naglaho. Nagtayuan ang balahibo ni Lorenzo sa batok at braso. Amara, ano yon? Napatingala ang engkanto. Sinimulan na ni Basilio ang ritual. Hinahanap niya ako. Kailangang mag-ingat tayo. Sa susunod na gabi, maaaring hindi na ako makalapit sa iyo. Nabigla si Lorenzo. Hindi ako papayag. Kung mas kailangan mong magtago,
Gagawin natin ang paraan. Umiling si Amara. Hindi ako aalis. Ngunit darating ang gabi ng pagsubok at iyon ang unang pag-atake ng dilim. Lumapit ang engkanto at marahang hinaplos ang pisngi ni Lorenzo. Lorenzo, ano man ang mangyari, huwag kang susuko. At sa isang iglap, naglaho siya sa hanging tila dinadala ng buwan. Naiwang nakatayo si Lorenzo, hindi lamang bilang isang magsasaka, kundi bilang isang lalaking pinipiling harapin ang isang laban na hindi niya hiniling, ngunit handa niyang pasanin. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Ito ay laban na para sa buong baryo. Makalipas ang 2 araw, nagsimulang magbago ang hangin sa baryo. Tahimik ang paligid, higit sa karaniwan. Ang mga aso ay tahol ng tahol tuwing gabi. Ang mga manok ay nagkakandara pa ang paglipad kahit wala namang bantang hayop. At ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing may masamang hanging dumaan. Si Lorenzo, kahit ramdam ang takot, ay patuloy na tumutulong sa mga magsasaka. Sa tulong ng biyaya ni Amara, unti-unti ring gumaganda ang ilang taniman ng kapitbahay. Unti-unti nang nababawasan ang gutom at pangamba sa baryo. May pag-asa na silang makita. Ngunit habang lumalakas ang pag-asa ng mga tao, lalong tumitindi ang galit ni na Don Gregorio at Mang Basilio. Sa isang liblib na bahagi ng kagubatan, naghanda si Mang Basilio ng ritual. May bilog na itim na asin, mga kandilang kulay dugo, at isang bote ng langis na may halong dugo ng itim na manok. Humuni ang hangin na tila may daing ng mga naliligaw na kaluluwa. Isa-isa niyang sinindihan ang kandila habang bumibigkas ng orasyon. Sa ngalan ng dilim at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa, tawagin ko ang anino, ilantad ang engkanto na nagtatago. Ipakita ang kanyang kahinaan upang siya'y aming mapinsala. Biglang umalingaw-ngaw ang kulog kahit walang ulan. Umangat ang usok mula sa kandila at may boses na lumabas mula sa apoy. Ang engkanto ay may kahinaan sa bakal na pinaghugasan ng dugo ng tao. Kung ito'y dumikit sa kanya, lalaho ang kanyang lakas. Ngumisi si Basilio. Kung ganon, iyon ang ating gagamitin. Gabi na nang umuwi si Lorenzo. Habang nag-aayos ng pagkain para sa kanyang ina, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Parang may nagmamatyag. Lumabas siya ng bahay, dala ang maliit na lampara. Mang Tomas, tawag niya. Baka sakaling kakumpare ang dumating. May tao ba dyan? Tahimik. Tanging kuliglig lang ang maririnig. Nang biglang crack, may nabasag na paso sa gilid ng bahay. Mabilis siyang lumapit at nakita ang mga yabag ng taong tila nagmamadaling umalis patungo sa kakahuyan. Sinundan niya ito, ngunit pagdating sa may bakod ng kawayan, may naaninag siyang kakaiba, isang aninong masyadong mataas para sa tao, ngunit masyadong payat para sa hayop. Nanindig ang balahibo niya. Hindi ito normal. Naglakad siyang pabalik sa bahay, mas maingat at sinigurong nakakandado ang pinto. Pinihit niya ang lampara, pilit pinapakalma ang sarili. Pagsapit ng hating gabi, bumangon si Lorenzo dahil naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa loob ng bahay kahit sarado ang bintana. Napalingon siya sa pintuan ng kanilang silid at nakita niya ang anino, mahaba, gumagalaw at tila may anyong tao na may mahahabang kuko. Napaatras siya. Ano ka? Unti-unting lumapit ang nilalang at doon niya nakita ang nakakatakot na itsura nito. Maputla ang balat, kulay abo ang mata, parang bangkay na nilalang. May humahalo sa hangin na amoy ng bulok na dahon at sinunog na balat. Hindi ito basta multo. Isa itong nilalang ng dilim na tinawag mula sa engkantadong daigdig, isang bantay itim. Hindi ito sumisigaw, hindi nagsasalita. Pero ang presensya nito ay sapat upang panghinaing ang tapang ng kahit sinong tao.
Tumakbo si Lorenzo palabas ng bahay upang mailayo ang nilalang sa kanyang inang natutulog. Ngunit mabilis itong sumunod. Sa bawat yapak ng nilalang, naglalaho ang liwanag ng lampara hanggang tuluyang madilim ang paligid. "Kung engkanto ang gusto mo, wala siya rito!" Sigaw ni Lorenzo, pilit pinapalakas ang loob. Ngunit hindi si Lorenzo ang pakay ng nilalang. Naramdaman niya ito. Si Amara ang hinahanap. At kung siya ang makita nito, maaaring mawala sa kanya ang engkanto magpakailanman. Bago pa sumugod ang nilalang sa kanya, may liwanag na dumaloy sa paligid. Ang dilim ay umatras. At mula sa liwanag ng buwan, bumaba si Amara na nakalutang. Tila ang buwan mismo ang kasama niya. "Umalis ka, nilalang ng dilim," matapang niyang sigaw. Naglabas ang engkanto ng bughaw na liwanag mula sa kanyang palad. Nang tamaan ng nilalang, napaatras ito at suminghap na tila nasusunog. Ngunit hindi ito nawala, lalo lamang itong nagalit. "Amara! Layuan mo!" sigaw ni Lorenzo. "Hindi ako aalis," tugon ng engkanto. "Hindi ko hahayaang masaktan ka." Inilabas ng nilalang ang mahahabang kuko nitong may bahid ng itim na usok at mabilis na tumalon papunta kay Amara. Ngunit bago ito tumama, niyakap ni Lorenzo si Amara upang siya ang tatamaan. Sa iglap na iyon, sumabog ang liwanag mula sa kanilang pagkakayakap na parang dalawang enerhiyang naghalo at nagbigay ng matinding pagsabog ng kalinisan. Ang nilalang ay napaatras, sumigaw ng walang boses at naglaho sa ulap ng itim na usok. Pagod na napahawak si Amara sa dibdib ni Lorenzo. "Bakit mo ginawa iyon? Maaari kang masaktan," mahina niyang tanong. Hinaplos ni Lorenzo ang pisngi niya. "Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Mas mahalaga ka kaysa sa akin." Natigilan si Amara. Ang kanyang puso, na hindi dapat tumibok para sa mortal, ay kumabog ng mas malakas. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagkatinginan silang dalawa. Walang salita, walang paliwanag, ngunit may nararamdaman na. Si Amara ang unang nayuko, takot sa nararamdaman. "Lorenzo, kapag mas lumalim pa ang damdamin natin, magiging mas mahina ako sa dilim at mas mapapahamak ka." Ngunit ngumiti si Lorenzo, matatag. "Hindi ko pipiliing tumakbo dahil sa panganib. Kung ang kapalit ng laban ay ikaw, lalaban ako." Naluha si Amara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal na unti-unting umuusbong. Matapos ang pang-atake ng nilalang ng dilim, pansamantalang naging payapa ang gabi. Ngunit sa puso ni na Lorenzo at Amara, may naiwan, isang lihim na damdaming pareho nilang sinusubukang itago, ngunit lalong lumalalim. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagtungo si Lorenzo sa bukid, hindi lamang upang magtrabaho, kundi upang makaiwas muna sa mga tanong ng ina at ng mga kapitbahay tungkol sa kakaibang liwanag na nakita kagabi. May ilan kasing nakakita ng pagsabog ng liwanag mula sa direksyon ng kanilang bahay. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Tomas na tila may gusto siyang sabihin. "Lorenzo, may kumalat na naman na chismis," bungad ni Tomas na may kaba. "May mga kapitbahay na nagsasabing nakita raw nila ang ilaw kagabi sa bahay niyo. May nagsabi pang parang may kakaibang nilalang sa bubong." Natahimik si Lorenzo. Alam niyang hindi ito magandang balita. "Dapat mo nang pag-ingatan ang mga pinapakita mo sa tao," babala pa ni Tomas. "Hindi lahat ng nagmamahal sa iyo ay tunay. Kapag may nagsumbong kina Don Gregorio, siguradong papatayin ka o paaalisin sa baryo." "Huwag kang mag-alala," tugon ni Lorenzo. "Aayusin ko." Hindi na nagtanong si Tomas, ngunit halata sa kanya ang pag-aalala. Pagbalik sa bahay, nadatnan ni Lorenzo ang kanyang ina na tila nag-aalala. Nakaupo ito sa papag at hawak-hawak ang rosaryo. "Anak,
Mahina nitong sabi. May narinig akong usapan ng mga kapitbahay. Umupo si Lorenzo sa tabi ng ina. Nagsasabi sila na may kakaibang nangyari kagabi. Totoo ba? Inakita ka bang masama? Nakatitig sa sahig si Lorenzo. Hindi niya masabi ang buong katotohanan tungkol sa engkanto, sa nilalang ng dilim at sa panganib na kasunod nito. Ngunit ayaw niyang magsinungaling sa sariling ina. Nay, may nangyaring kakaiba. Pero hindi po ako nag-iisa at hindi ako pababayaan. Hinawakan ng ina ang kamay ng anak, may pag-aalala sa mga mata. Lorenzo, anak, mahal na mahal kita. Ako'y matanda na at ikaw lang ang meron ako. Kung ano man ang pinapasok mong laban, sana'y isama mo ako sa panalangin. Hindi ko man maiintindihan ang lahat. Ipinagdadasal ko na ligtas ka. Niyakap niya ang ina. Pangako, Nay, hindi ko kayo pababayaan. Kinagabihan, nagtungo si Lorenzo sa ilog upang kausapin si Amara. Ngunit pagdating niya, hindi niya ito nakita. Sa halip, nakita niya ang mga alitap-tap, nakapaligid sa batong palagi nilang inuupuan. Amara? Tawag niya. Maya-maya, isang malamlam na liwanag ang lumitaw at unti-unting nabuo ang anyo ng engkanto. Ngunit may kakaiba, maputla ang kanyang aura at tila nang hihina. Amara, anong nangyari sa'yo? Mabilis na lumapit si Lorenzo. Ito ay epekto ng pag-atake kagabi, mahinang tugon ni Amara. Nasugatan ako ng dilim, hindi man ako tinamaan ng tuluyan. Naapektuhan ang aking lakas. Umupo si Amara at napahawak sa braso, tila may kirot. Hindi mapigilang ilapat ni Lorenzo ang kamay sa kanyang balikat. Ako ang may kasalanan. Kung hindi mo ako tinulungan. Umiling si Amara at tumingin sa kanya, may lambing sa mga mata. Lorenzo, pinili kong tulungan ka. Hindi iyon pagkakamali. Nagtagpo ang kanilang mga mata, walang salita, ngunit dama nilang pareho ang hindi dapat maramdaman. Huminga ng malalim si Amara. Alam niyang kailangan niya itong sabihin bago pa lumalim pa ang lahat. Lorenzo, may batas sa aming mundo. Anong batas? Tanong ng binata. Ang mga tulad ko, bawal umibig sa isang mortal. Napatigil si Lorenzo. Parang may humawak sa kanyang puso at pinisil ito ng napakasakit. Bakit? Anong mangyayari kung hindi niya matapos ang tanong? Kapag isang engkanto ang umibig sa mortal, ang kanyang kapangyarihan ay unti-unting mawawala at magiging mortal din siya sa huli. At kapag nalaman ng aming konseho o ng mga nilalang ng dilim, kapwa tayo mapapahamak. Natahimik si Lorenzo. Ngunit hindi mapigilan ng puso niya ang isinisigaw nito. Amara, kahit bawal, kahit mapanganib, hindi ko mapigilan ang nararamdaman ko. Nanlaki ang mata ng engkanto. Bahagyang nanginig ang kanyang labi. Lorenzo, huwag mong sabihin yan. Hindi ko alam kung ano ito noong una. Akala ko paghanga lang, paggalang. Pero nang nakita kitang masaktan, para akong pinupunit sa loob. Amara, mahal kita. Naluha ang engkanto. Hindi luha ng takot, kundi luha ng damdaming pilit pinipigilan. Lorenzo, hindi mo dapat sabihin yan. Dahil kung sasagutin mo, ulit ni Lorenzo, may kaunting pag-asa. Napapikit si Amara. At sa mahinang ngunit totoo at tagos pusong tinig, bumulong siya. Mahal din kita. Pumatak ang luha ni Amara at sa sandaling iyon, may malamig na hangin na sumipol. Ang mga alitap-tap ay nagsipaglaho at ang liwanag ng buwan ay tila nabawasan. Nagkatinginan sila, parehong ramdam ang bigat ng kapalaran na kanilang hinarap. Wala nang atrasan. Habang nagbubukas ang pag-ibig sa pagitan nila, sa kabilang dako,
Si Mang Basilio ay nagsisimula ng pangalawang ritual at mas malakas ito kaysa kagabi. May hawak siyang bakal na pinaghugasan ng dugo at tinutusok ng karayom habang inuusal ang sumpa. Sa dugong umaagos at bakal na isinumpa, itali ang engkanto sa dilim at wasakin ang kanyang kapangyarihan hanggang siya'y mawala sa lupa. Umikot ang apoy at may sumagot na boses. Mas masama, mas mabagsik kaysa kahapon. Ngayon na natin sisimulan ang pagbagsak ng engkanto. Makalipas ang ilang araw mula nang aminin nina Lorenzo at Amara ang kanilang nararamdaman, unti-unti nang napapansin ni Lorenzo ang paghina ng engkanto. Bagamat sinusubukan ni Amara na huwag ipahalata, ramdam ng binata na may nawawala sa dating liwanag ng kanyang presensya. Sa baryo, nagsimula ring makaramdam ng kakaibang pangamba ang mga magsasaka. May mga alagang hayop na biglang nagkakasakit. Ang ilan na may hindi na nagigising kinabukasan. Sa bukid, may mga halaman na tila sinapian ng itim na usok bago matuyo. At sa gabi, may ilang bata ang nagigising na umiiyak, sinasabing may nakatingin sa kanilang tingin ng dilim. Ang dating pag-asang pumuno sa baryo ay napalitan ng pangamba at lahat ng mata unti-unting tumuturo kay Lorenzo. Isang umaga, habang abala si Lorenzo sa pagtatabas ng damo, may 3 magsasaka ang dumating sa kanyang taniman. Pamilyar silang lahat, kapitbahay, dati humahanga sa kanya. Lorenzo, bungad ng pinakamatanda, si Mang Celso. May kailangang pag-usapan. Tumigil si Lorenzo sa ginagawa. Ano po yon? Nagkatinginan muna ang 3 bago nagsalita ang isa. Nagtataka ang mga tao. Noon, nang dumating ang pagbabago sa tanim mo, gumanda rin ang ani ng ibang natulungan mo. Pero nitong huli, may mga hayop na namatay, may mga tanim na natuyo. At ang iba'y sinasabing nagsimula yan nang may nakita silang kakaibang liwanag sa bahay nyo. Hindi na nagulat si Lorenzo. Inaasahan niyang darating ang ganitong usapan. Ako po ang may pananagutan sa anumang nangyayari sa aking tanim. Mahinahong tugon niya. Kung may nagkamali man, ako po ang haharap. Pero hindi ko hahayaang mapahamak kayo. Ngunit may isa sa mga magsasaka ang diretsyong nagtanong. Lorenzo, may kinalaman ka ba sa engkanto? Nanlaki ang mata ni Lorenzo. Halos hindi siya makahinga sa tanong na iyon. Umiling siya, ngunit hindi niya masabing wala dahil magiging kasinungalingan iyon. Kung may ginagawa kang dapat naming malaman, sabihin mo. Kasi kung hindi, baka isipin ng iba na sumpa ang dala mo sa baryo. Mabigat ang mga salitang iyon. Hindi galit ang tono, kundi takot. Iniwan nila si Lorenzo na tahimik, tila nahuhulog sa bangin ng pagdududa ng mga tao. Kinagabihan, nagtungo si Lorenzo sa ilog upang makita si Amara. Ngunit sa halip na makita ang dating maliwanag na presensya nito, nakita niyang nakaupo ang engkanto sa ibabaw ng bato. Maputla, mahina, at halos wala ng kislap ang kanyang balat. Amara! Mabilis na lumapit si Lorenzo. Anong nangyayari sa'yo? Mas lalo kang nanghina. Tumingin si Amara sa kanya. Ang dati niyang matang kumikislap ay tila may ulap ng lungkot at pagod. Lorenzo, nagsisimula na ang sumpa ni Basilio. Nararamdaman niya ang damdamin nating dalawa at ginagamit niya iyon upang hilahin ang aking lakas. Naupo si Lorenzo sa tabi niya. Inilagay ang kanyang balabal sa balikat ng engkanto. Hindi ko hahayaang manghina ka. Sabihin mo lang ang kailangan kong gawin. Dahan-dahang ngumiti si Amara, malungkot ngunit may lambing. Kung mas lalayo ka sa akin, hihina ang epekto kay Basilio at luluwag din ang sumpa sa akin. Nanlaki ang mata ni Lorenzo. Hindi iyon inaasahan. Aalis? Layuan kita? Halos hindi niya masabi.
tumulo ang luha ni Amara. Kung hindi kita babawasan sa aking puso, mawawala ako. Nagpumiglas ang puso ni Lorenzo sa ideyang iyon. Hindi! Hindi ko gagawin yan. Hindi ko hahayaang mawala ka. Mas pipiliin kong samahan ka sa panganib kaysa mabuhay nang wala ka. Tumulo ang luha ni Amara at marahan niyang hinawakan ang kamay ng binata. Lorenzo, mahal kita. Ngunit minsan, ang pag-ibig, kailangan ding magparaya para mabuhay ang mahal mo. Habang nag-uusap sila, may malakas na sigaw na umalingaw-ngaw mula sa baryo. Saklolo! Tulungan niyo kami! Nagulat sila! Mabilis na tumayo si Lorenzo at tumakbo pabalik ng baryo. Si Amara, kahit mahina, ay sumunod mula sa likod. Pagdating nila, nagkakagulo ang mga tao sa gitna ng baryo. May isang bahay na nasusunog, ang bahay ni Mang Elias, ang matandang tinulungan ni Lorenzo. Umiiyak ang pamilya at ang mga tao'y nagtutulong magbuhos ng tubig upang patayin ang apoy. May nakita raw silang nilalang sa bubong bago magsimula ang apoy. Sigaw ng isa. Huwag kayong lalapit, may sumpa dito. Sigaw naman ng isa. Hinawakan ni Lorenzo ang balikat ni Mang Elias. Nasaan si Aling Rosa at ang apo ninyo? Nagnginginig ang matanda. Nasa loob pa. Hindi namin mailigtas. Hindi na nag-isip si Lorenzo. Tumakbo siya sa apoy. Lorenzo! Sigaw ni Amara, ngunit hindi na siya napigil. Pumasok si Lorenzo sa nasusunog na bahay kahit napakainit at nakita ang maglola na nakadapa at hinihimatay sa sahig dahil sa usok. Binuhat niya ang dalawa at mabilis na lumabas bago bumagsak ang kisame. Pagkalabas niya, sinalubong siya ng mga tao, ngunit hindi puri ang natanggap niya. Bakit may ganitong trahedya simula nang gumanda ang ani mo? Sigaw ng isang babae. May dala kang sumpa, Lorenzo. Hiyaw ng isa pa. Umalis ka na sa baryo. Baka tuluyang lumubog tayo sa kapahamakan. Natigilan si Lorenzo na maluktot ang dibdib niya sa sakit ng maling paratang. Tumingin ang mga tao kay Amara na kahit mahina ay bahagyang nakalutang at may manipis na liwanag. Engkanto! Siya ang may sala! Sigaw ng isa. Nagtuturo na sila kay Amara. Nagdala siya ng dilim. Nilason niya ang baryo. Sunugin natin sila. Naglapit si Lorenzo at Amara at hinawakan niya ang kamay nito, tila handang harapin ang lahat. Ang unang trahedya ay hindi ang apoy, kundi ang pagbaling ng puso ng mga taong minsang naniwala sa kanya. Nagkakagulo ang buong baryo. Ang dating mapayapang lugar ay puno ng sigawan, takot at galit. Ang mga taong minsang humanga kay Lorenzo ay ngayoy tila naging mga hukom na handang magparusa sa hindi nila nauunawaan. Umalis kayo rito, sigaw ng isang lalaki habang may hawak na patpat na may apoy. Hindi namin kailangan ang engkanto at ang sumpa mo, dagdag ng isa. Nangamba si Amara. Nanginginig ang katawan niya hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa takot na baka mapahamak si Lorenzo. Lorenzo, layuan mo ako, bulong ni Amara. Kung mananatili ako rito, ikaw ang masasaktan at pati ang mga inosente. Mahigpit ang kapit ni Lorenzo sa kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Hindi ikaw ang kaaway. Ngunit papalapit na ang mga taong may dalang sulo at kahoy, handang itaboy o saktan ng engkanto. Mula sa gitna ng nagngagalit na mga tao, tumakbo si Tomas at humarang sa harapan ni Lorenzo at Amara. Tama na, sigaw ni Tomas. Nasisiraan na ba kayo ng isip? Si Lorenzo ang tumulong sa inyo. Kakagaling lang niya sa apoy para iligtas ang maglola. Ganito ang isusukli ninyo? Ngunit may isang lalaki ang sumagot. Kung hindi dahil sa engkanto niya, hindi sana tayo inabot ng malas na ito. Tomas, mahinahong sabi ni Lorenzo.
Hayaan mo na sila. Hindi, sagot ni Tomas. Hindi ako papayag na insultuhin at takutin ka nila. Kilala kita, Lorenzo. Alam kong wala kang masamang intensyon. At kung may kakaiba man sa'yo ngayon, hindi iyon sumpa, kundi biyaya. Napatingin ang ilan, natigilan, ngunit mas malakas ang bulong ng takot kaysa katwiran. Lumabas si Mang Elias, hawak ang apo at nakasunod ang asawa. Kahit nanginginig pa ang tuhod, hinarap niya ang mga tao. Kung hindi dahil kay Lorenzo, baka patay na kami. Wika ng matanda. Tumulong siya ng walang hinihinging kapalit. Huwag kayong padadala sa takot. Kilalanin niyo ang puso ng tao. May ilan ang naluha, may ilan ang nagatubili. Ngunit bago pa muling kumalma ang sitwasyon, dumating ang isang karwaheng hila-hila ng kabayo. At bumaba mula rito si Don Gregorio kasama si Mang Basilio. Sa isang malakas at mapanlinlang na boses, nagsalita si Don Gregorio. Mga taga-baryo, narinig ko ang nangyari. At ako'y narito upang protektahan kayo. Nagpalakpakan ng ilan habang si Basilio naman ay nakatayo sa likod niya, nakakunot noo at nakatitig kay Amara. Ito, sabay turo sa engkanto. Ang dahilan ng kapahamakan ninyong lahat. Ang engkanto ay hindi dapat manatili sa mundo ng tao. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay nagdadala ng sumpa at malas. Isinisingit ni Basilio ang bulong, tila nagtatala ng sumpa sa hangin. Ang pusong tumatali sa engkanto at mortal ay magdudulot ng kapahamakan sa paligid. Nanlamig ang simoy ng hangin. Lumapit si Don Gregorio kay Lorenzo. Kung tunay na mahal mo ang iyong ina, ang mga kapitbahay mo at ang baryong ito, aalis ka kasama ng engkantong iyan. Lumayo kayo. Iwanan ang lupaing ito upang matapos ang sumpa. Bumuntong hininga ang mga tao. At sa sandaling iyon, ang tanong ay kumapit sa puso ng lahat. Lorenzo ba ang magsasakripisyo para sa lahat? Dahan-dahang humarap si Lorenzo sa mga tao, sa mga kapitbahay na nakasama niya sa hirap at saya, sa mga batang tinulungan niyang makakain, sa mga lupang tinulungan niyang mabuhay muli. Totoo, maaaring nagdala ako ng kakaiba sa baryo. Panimula niya. Ngunit tinaas niya ang ulo, puno ng tapang. Pero hindi sumpa ang dala ko, kundi pag-asa. Hindi ang engkantong ito ang kaaway. Ang kasakiman, ang pang-aapi, ang takot, ang panlilinlang. Iyan ang tunay na sumisira sa baryong ito. Nag-iba ang emosyon ng mga tao. May ilan na nagulat, may halong kahihiyan. May iba pang gusto sanang tumutol pero natigilan. Lumingon si Lorenzo kay Amara. Totoo, mahal kita at hindi ko iyon ikakahiya. Napaluha si Amara. Totoo ring handa akong lumayo kung iyon ang magliligtas sa inyo. Napatigil siya. Lumingon sa mga tao at sa boses na halos masaktan siya sa sarili. Pero hindi iyon ang tamang paraan. Ang paglaban sa kasamaan ay hindi pagtakbo. Ang solusyon sa takot ay katotohanan, hindi paglayo. Lumapit si Lorenzo kay Don Gregorio at mahigpit na nagsalita. Hindi ako aalis. Hindi ako tatalikod sa mga taong minahal ko at tinulungan ko. Kung may tunay na salot sa baryong ito, iyon ay ang takot ninyong ginagamit upang kontrolin kami. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Don Gregorio. Si Basilio ay nagngit-ngit at bumulong. Kung hindi mo pipiliing umalis, handa ka bang harapin ang kapalit? Tumingin si Lorenzo sa kanila. Walang kinakailangang armas, walang kapangyarihan kundi puso. Oo, handa ako. Humawak si Amara sa kamay niya at sasamahan kita. At sa gitna ng lahat, isang mahalagang desisyon ang nabuo. Hindi sila lalayo, lalaban sila. Mulang ipahayag ni Lorenzo ang kanyang desisyon na hindi iiwan ang baryo at ang mga taong minamahal niya
lalong nag-alab ang galit ni Don Gregorio at ng albularyong si Basilio. Sa kanilang paningin, ang pagtanggi ni Lorenzo ay hindi lamang pagwawalang bahala. Ito ay paghamon sa kanilang kapangyarihan at impluensya, gabi. Sa gitna ng kakahuyan, naghanda si Basilio ng pinakamapanganib na ritual na alam niya. Ito ay hindi basta orasyon lamang, kundi isang pagtawag sa isang sinaunang nilalang ng dilim na kilala bilang Saldang Obra Nocturna, ang nilalang ng walang anino, isang espiritong sumisira sa liwanag ng engkanto. Sa gitna ng bilog na itim na asin, inilagay ni Basilio ang isang bakal na punyal na pinaghugasan ng dugo at isang lumang tela mula sa puno ng balete, isang kagamitang nagmula pa sa madilim na sinaunang engkanto. Sinimulan niya ang dasal. Sa ngalan ng dilim na naguugat sa lupa, tinatawag ko ang aninong kumakain ng liwanag. Bumangon ka mula sa kadiliman ng ilalim. Sundin ang aking sigaw at sirain ang engkanto. Biglang umihip ang hangin. Ang mga puno ay umuga kahit walang bagyo. Umangat ang puting usok mula sa lupa at unti-unting nag-anyo ang isang hugis tao na walang mukha, walang anino at tanging dalawang mapulang mata lamang ang nakikita. Si Don Gregorio ay napaatras kahit siya man ay nakaramdam ng matinding takot sa presensyang tinawag ni Basilio. "Pakinggan mo ako, Obra Nocturna," sabi ni Basilio. "Hanapin mo ang engkantada na nagtatanggol sa mortal na si Lorenzo. Basagin mo ang kanyang lakas hanggang siya'y maging abo." Sumagot ang nilalang, isang tinig na tila sabay-sabay na bulong ng libu-libong kaluluwa. "Kapalit, ang isang kaluluwa." Nagulat si Don Gregorio. "Hindi natin napag-usapan yan. Hindi ako pumayag sa..." Ngunit huli na. Itinuro ni Basilio ang isa sa tauhan sa likod nila. "Kun!" Sa iglap, hinigop ng nilalang ang kaluluwa ng kawawang tauhan. Bumagsak itong parang walang laman na katawan. Nanginig si Don Gregorio. "Basilio, demonyo ang nilalang na yan." Ngumisi si Basilio. Kapag kapangyarihan ang kapalit, walang mali o tama. May kailangan tayong tapusin. Ang gabi ay lumalim at ang dilim ay tuluyang kumalat sa hangin, naghahanap ng liwanag na sisirain. Samantala, si Lorenzo, Amara, Tomas at ilang magsasakang nakakita ng katotohanan ay nagtipon sa gitna ng bukid upang pagplanuhan ang susunod na hakbang. Hindi lahat ay tumalikod sa kanila. May ilan pa ring naniniwala. Kung tama ang hinala ko, paliwanag ni Amara na mahina pa rin, si Basilio ay gumamit na ng mas mataas na uri ng kadiliman. Kapag nakilala niyo ang nilalang na tinatawag niya, hindi na ito basta engkanto o multo. Isa itong sinaunang espiritu ng dilim. Kaya ba natin yon? Tanong ng isang magsasaka, takot ang boses. "Kung hindi tayo lalaban," sagot ni Lorenzo, "lahat tayo mawawala, pati ang lupang ito." Nag-angat ng kamay si Tomas. "Kung may plano kayong laban, kasama ninyo ako. Hindi ko iiwan ang kaibigan ko." Marahan at mahina ngunit totoo ang ngiti ni Amara. "Hindi kayo mag-iisa. Tutulungan ko kayo hanggat kaya ko." Ngunit sa loob-loob ng engkanto, may binabantayan siyang panganib. Ang humina ang kanyang kapangyarihan habang lumalalim ang pagmamahal niya kay Lorenzo. Habang naghahanda sila sa posibleng pag-atake, isang magsasakang nagngangalang Dencio ang umiwas sa grupo at palihim na nagtungo sa gilid ng bukid. Siya ang isa sa unang natulungan ni Lorenzo sa taniman, ngunit isa rin sa takot sa mahika at sumpa. Humawak si Dencio sa kanyang dibdib, kinakabahan at nagsalita sa hangin. "Hindi ko kayang harapin ang dilim, mas mabuti ng sumuko." At sa likod ng puno, lumitaw si Basilio, nakangisi. "Magaling, Dencio. Ang takot ay pabor sa aming panig. Ano ang kapalit na gusto mo?"
Napalunok si Dencio. Ilayo ninyo ang pamilya ko sa kapahamakan at huwag niyo akong gagalawin. Tumango si Basilio. Ipagbibigay alam mo sa akin ang plano nila, kung nasaan sila, at kung paanong mahuhuli natin ang engkanto. At sa unang pagkakataon, isang tao ng baryo, ang taong tinulungan ni Lorenzo, ang nagtaksil sa kanya. Kinagabihan, nang naghahanda si Lorenzo at ang iilang kakampi, biglang umitim ang kalangitan nang walang ulap at walang hangin. Ang buwan na laging nagliliwanag tuwing dumadating si Amara ay tuluyang natakpan ng itim na aninong parang usok. Dumarating na sila, bulong ni Amara, habang nanghihina at halos mawalan ng lakas. Tumingin si Lorenzo sa kanya, hawak ang balikat niya. Hindi kita iiwan. Haharapin natin ito. Umiling si Amara ng may luha. Lorenzo, kapag nagsimula ang laban, maaaring may mawala. Kung may mawawala man, sagot ni Lorenzo, hindi iyon ikaw. Hindi kita hahayaang mawala. Sa malayo, narinig nila ang halakhak ni Basilio at ang tinig ng nilalang ng dilim. Handa na ba kayo, tagapagdala ng liwanag? Nagsisimula ang pinakahihintay na banggaan ng liwanag at dilim. At walang makakatiyak kung sino ang mananalo. Umugong ang hangin na parang libu-libong kaluluwang umiiyak. Sa gitna ng bukirin, nakatayo sina Lorenzo, Amara, Tomas at iilang magsasakang nananatiling tapat. Sa harapan nila lumulutang ang nakatatakot na nilalang ng dilim, saldang obra nokturna, at sa likuran nito ay si Basilio at Don Gregorio. Ang lupa ay umuuga, ang mga halaman ay natutuyo sa bawat hakbang ng nilalang. Ang paligid ay nabalot sa itim na usok na tila kumakain ng liwanag. Ngayon, Lorenzo, bulong ni Amara, halos hindi makapaglakad sa panghihina. Magsisimula na ang wakas. Sumigaw ang nilalang, isang malalim na alingaw-ngaw na tila sabay-sabay na sigaw ng mga namatay. Bigla itong lumipad papunta kay Amara, ngunit mabilis na hinarangan ni Lorenzo ang sarili sa harap niya. Kung gusto mo siya, kailangan mo munang dumaan sa akin. Ngunit tinamaan si Lorenzo ng matinding enerhiya na nagtapon sa kanya sa lupa. Lorenzo! Sigaw ni Tomas at Amara. Nagtawag ng isa pang salamangka si Basilio. Itinaas ang punyal na may itim na usok at orasyon. Liwanag ng engkanto, kitilin, pusong mortal, hatiin. Napahawak sa dibdib si Amara, parang hinihigop ang kanyang lakas. Unti-unting nagiging abo ang gilid ng kanyang mga kamay. Hindi ako dapat maging mahina, bulong niya na may luha. Habang nakahandusay, naalala ni Lorenzo ang lahat ng pinagdaanan. Ang gutom at kahirapan ng pagkabata. Ang pang-aapi ni Don Gregorio. Ang unang biyaya ni Amara. Ang pag-ibig na hindi niya hiniling ngunit dumating. Ang mga taong umasa sa kanya. At sa kanyang dibdib may sumiklab hindi mahika kundi pag-ibig at kabutihan. Napatayo si Lorenzo, sugatan ngunit matatag. Hindi kita mawawala, Amara. Sa pagtakbo niya patungo kay Amara, biglang kumislap ang lupa. Ang dating biyaya ng engkanto sa kanyang palad ay muling nagliwanag ngunit ngayon mas malakas. Isang gintong liwanag ang bumalot sa katawan ni Lorenzo Marca ng taong itinakdang maging tulay ng mortal at engkanto. Napamulagat si Amara. Lorenzo, ikaw ay hindi basta mortal. Ikaw ay pinili ng kalikasan. Naguluhan ang lahat pati si Basilio. Hindi maaaring, ngunit huli na. Hinawakan ni Lorenzo ang kamay ni Amara at nang magtagpo ang kanilang mga palad, naghalo ang liwanag nila. Isang pagsabog ng liwanag ang kumalat parang araw na sumulpot sa gitna ng dilim. Napasigaw sa sakit si Basilio habang sinusunog ang kanyang itim na kapangyarihan. Tumakbo si Don Gregorio, ngunit nalunod sa ilaw na parang tinutunaw ng purong katotohanan
ang lahat ng kasinungalingan niya. Ang nilalang na obra nokturna ay napaatras, hindi makalapit sa lakas ng liwanag na pinag-isa ng puso ng isang mortal at engkanto. Ngunit may kapalit. Habang lumalakas ang liwanag, napansin ni Amara na unti-unting nagiging abo ang kanyang mga braso. Lorenzo, kapag ipinagpatuloy natin ito, ako ang mawawala. Hinawakan ni Lorenzo ang kanyang mukha, humihikbi. Kung ito ang paraan para iligtas ang lahat, handa akong ibigay ang lahat, pero hindi kita pakakawalan. Lumuluha si Amara. Hindi ako mawawala kung mananatili ako sa puso mo. Huwag, Amara, ayokong mawala ka. Ngumiti ang engkanto, isang ngiti na puno ng pagmamahal, hindi pagsuko. Lorenzo, mahal na mahal kita at walang pagsisisi. Ang pag-ibig ko sa iyo ang pinakamagandang nangyari sa akin. At hinalikan niya si Lorenzo, isang halik na puno ng liwanag, pag-ibig at pamamaalam. Sa paghalik nila, sumabog ang liwanag, tinupok ang nilalang ng dilim, winasak ang sumpa at nagbalik ng sigla sa buong baryo. Ngunit kasama ng pagliligtas ng lahat, naglahong parang hangin si Amara na may iniwang nagliliwanag na bulaklak sa kamay ni Lorenzo, isang bulaklak ng liwanag, tanda ng kanyang pag-ibig. Nagising si Lorenzo sa gitna ng bukid, yakap pa rin ang bulaklak ni Amara, wala na ang dilim, ligtas ang lahat. Lumapit si Tomas at niyakap siya. Lorenzo, nailigtas mo kami. Ngunit wala nang Amara sa tabi niya. Hindi umiyak si Lorenzo sa harap ng mga tao, ngunit ang kanyang puso ay nagdurugo. Ang kanyang pag-ibig ang nagligtas sa lahat, ngunit siya ang nagbayad ng pinakamahalaga. Lumipas ang ilang buwan. Gumanda ang ani ng baryo higit pa sa dati. Wala na si Don Gregorio. Si Basilio ay naging baliw, pag-alagala. Nasa isang dulo ng bayan, bulong ng liwanag, ilaw, masakit. Si Lorenzo, bagamat may lungkot sa mga mata, ay naging pinunong iginagalang ng baryo. Isang gabi, sa pampang ng ilog kung saan sila unang nagkita ni Amara, umupo si Lorenzo at hinawakan ang bulaklak na iniwan niya. Amara, hindi ko alam kung maririnig mo pa ako, pero pangako, ipagpapatuloy ko ang kabutihan at liwanag na itinuro mo. Hanggang sa muli nating pagkikita sa mundo ito man o sa kabilang daigdig. At sa paghihip ng hangin, may dumaan na mabangong simoy. At ang tubig sa ilog ay kumislap para bang sumagot. Hindi na nila nagkatuluyan sa mundo ng tao. Ngunit ang kanilang pag-ibig ang nagligtas sa lahat at nanatiling alamat na hindi malilimutan. Wakas,